ang mga Samaritan? At bakit nga ba galit na galit sa kanila ang mga Jewish people? Wala nagpapaliwanag nun. Nonetheless, it is important for us to know and study their background because the root of discrimination and discrimination itself hinders people from experiencing God. Hindi mainam na may puot, merong pagkamuhi, merong galit, discrimination between people. Kailangan natutukoy natin saan yun nanggagaling at kung meron nung presensya sa kalagitnaan natin. This is our shared reflection this morning sa ating message na pinamagatan nating Samaritan Issues and the Jesusness Solution. Join me in prayer. Father, hinihiling po namin na kayo mismo ang magturo sa amin ngayong umaga na ito. We acknowledge your presence. We acknowledge your spirit amongst us. Let your kingdom be upon us right now. At hinihiling din po namin that you will capture our hearts, our minds, so that we will be able to receive more of your light, get the energy of life from you directly. Salamat, Ama, sa pagkakataon na ito na makapag-reflect kami together ng sama-sama. We ask everything humbly in your name, in Jesus' name. Sisimulan natin ang ating reflection, isang araw sa ministry ni Jesus, opening the story in John chapter 4, verse 3. Isang araw, one day sa ministry ni Jesus, Jesus left Judea and started for Galilee again. So, lipat na naman siya ng lugar. This time, he had to go through Samaria. Samaria is a northern portion of Israel during the New Testament time. The well that Jacob had dug was still there. Yung Jacob na tinutukol dito, ito yung Jacob the son of Isaac, the son of Abraham. So way back from the Old Testament. This is a historical site, ibig sabihin. This is not just a historical site, this is also a holy site. Naroon pa raw yung well, yung balon na si Jacob mismo ang naghukay. And Jesus sat down beside it because he was tired from traveling. It was noon, tanghaling tapat, and after Jesus' disciples had gone into the town to buy some food, a Samaritan woman came to draw water from the well. Jesus asked her. Nagtagpo sila ngayon ni Jesus at tinanong siya ni Jesus. Jesus asked her, "Would you please give me a drink of water?" Pwede bang makiinom? Nagsimulang mag-engage ng conversation si Jesus. Interestingly, medyo katakataka. Ang tugon ng babae ay may gulat, merong surprise, merong doubt, at merong scrutiny. John chapter 4 verse 9. Ang sagot ng babae dun sa mapagpakumbabang Jesus na nakikiinom ng tubig, "You are a Jew," she replied, "and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink of water when Jews and Samaritans won't have anything to do with each other?" Meron nga silang kultura noon na pagka ininuman na ng tubig, yung isang baso ng isang Samaritan, hindi na yun gagamitin ng Jew. Ganun sila ka-indifferent sa isa't isa. And furthermore, John chapter 4 verse 12, "Our ancestor Jacob dug this well for us, and his family and animals got water from it. Are you greater than Jacob, our forefather?" Tanong ni Samaritan woman. So, ang layo-layo ng loob nitong Samaritan woman dito kay Jesus na isang Jewish person na nakikiinom lang naman ng tubig. And at this point of the conversation, pinipilit na ni Jesus na magkalapit sana sila. Pero sinasabi ng babae, alam nga namang mas dakila ka pa doon sa aming ninuno na si Jacob mismo, ha? Hindi pa doon nagtapos. Umaabot si Jesus, tinatry niyang abutin yung babae, and yet in John chapter 4 verse 20, sabi pa ng babae, "My ancestors worshipped on this mountain, but you, Jews, say Jerusalem is the only place to worship." Kami dito nag-worship. Kayo sabi nyo doon mag-worship. Ibig sabihin talagang may pagkakahiwalay, no? Ang layo-layo ng loob nila sa isa't isa. Bakit ang dami-daming issue ni Samaritan woman? Bakit nga ba?
Mga issues na halos humarang sa kanyang solo encounter sana with Jesus. Na kung alam lang sana niya, no, si Jesus nga dinadayo pa late in the evening nung mga gustong makipag-appointment sa kanya. Remember Nicodemus, di ba? Gabi talaga pumupunta para lang masolo si Jesus. And yet, itong si Samaritan woman, solong-solo na niya sana si Jesus at that moment. Ang layo-layo pa ng loob niya kay Jesus. Bakit ganun? Ano ang mga issues ni Samaritan woman na halos humarang sa kanyang encounter with Jesus and Jesusness? Why is there indifference? Why is there discrimination? Bakit kaya obvious na obvious yung hate between and among Samaritans and Jews? Una sa lahat, there is an established history of division within ancient Israel. Noon pa naman kasi, bago pa yung time ni Jesus, meron na talagang kasaysayan ng pagkakabitak-bitak itong bayan ng Israel. Noon pa man. There was division before ancient Israel's monarchy. Bago na itatag yung unang kaharian ng Israel, talaga namang Israel is a group of 12 independent tribes. At ang bawat isang tribe, pinapangunahan sila ng judges. Hence the book of Judges. Kasi kanya-kanya silang judge. Hindi naman talaga sila united. Independent yung 12 tribes na yan. At nung bago nila na itatag yung unang-unang kaharian, before they established the first kingdom, the person who was supposed to lead that establishment of the first kingdom, actually kontra nga na magkaroon ng kingdom. The prophet Samuel, who was tasked to anoint the first king, he was actually against establishing a kingdom. 1 Samuel chapter 8 verse 10 to 18. Samuel told the people who were asking for a king what the Lord had said. Kasi nagre-request na yung mga tao, bakit yung mga kapitbahay nating bayan, meron silang hari. Tayo wala, naka-tribes tayo. Dapat meron din tayo. Nag-pray si Samuel at pinadala ni Samuel yung tugon ng Panginoon sa kanila. Verse 11, if you have a king, sabi ni Prophet Samuel, this is how he will treat you. He will force your sons to join the army. Others will have to farm the king's land and harvest his crops. Your daughters will have to make perfume or do his cooking and baking. Magiging mga katulong yung mga anak nyo. Okay ba sa inyo yon? That king will take your best fields. Gusto nyo ba yon? Verse 15, he will take a tenth of your grain and grapes and give it to his officers and officials. Hindi lang yung king ang kailangan siyempre ng provisions. May mga tauhan yan. At sila rin, kailangan yung i-accommodate. You will become the king's slaves. Obviously, kung may king kayo, kayo ay magiging mamamayan niya. And you will finally cry out for the Lord to save you from the king you wanted. Tapos aangal-angal kayo pagka nandyan na yung mga obligasyones na yan. But the Lord will not answer your prayers kasi hinihingi niyo siya. So yung mismong may task na pangunahan yung pag-establish ng First Kingdom para magkaroon ng unity, supposedly, siya mismo ayaw niya. Hindi siya agree. Even before the first monarchy, there were divisions. And during the initial monarchies, there was still division. There was a division there was division during the reign of King David. Naalala nyo yung rebellion ng mismong anak niya na si Absalom? Ang ginamit ni Absalom na pang-rebel sa kanyang tatay mismo ay hati-hatiin ulit yung tribes. 2 Samuel chapter 15 verse 5 to 6. Whenever anyone came to Absalom and started bowing down, kasi anak naman siya ng hari, so magbibigay-pugay yung mga tao sa kanya, he would reach out and hug and kiss them. So, di ba, very welcoming, very accommodating gagawin ni Absalom. But not all. Verse 6, that's how he treated everyone from Israel, referring to the northern tribes. Because they brought complaint to the king. So pagka nagdadala yung mga taga-northern tribe ng complaint against the king, sasalubungin niya, yayakapin pa niya, tapos sahalik, ano, kumusta kayo? Ganyan-ganyan. Anong reklamo niyo kay King David? Ay, oo nga. Di ba? Ganun ang gagawin niya. Soon, everyone in Israel, again the northern tribes, liked Absalom better than they liked David.
After the reign of King Solomon, the kingdom was divided to his two sons, Rehoboam and Jeroboam. So, King David, pinamana ang kingdom sa kanyang anak na si Solomon. After Solomon, dalawa ang nagmana ng kaharian. And effectively at that time, tuluyan na talagang nahati ang kingdom of Israel. Pag sinabi ngayong Israel, we are now referring to the northern tribes, the northern kingdom, at pag sinabing Judah, yun yung southern kingdom. Kaya mapapansin nyo yun, no? The kingdom of Judah. Bakit Judah na lang? Di ba tribe lang siya dati? Tapos naging kingdom. Kasi nga, ang tinutukoy na dito, the southern kingdom. At pag sinasabing Israel, northern kingdom. So yan, mas ma-appreciate nyo ngayon yung pagbabasa nyo ng Bible. Hindi na nakakalito. Kasi nga, meron talagang division na nangyari. At hindi lang yun. Dahil na-divide yung kingdom, yung dating centralized temple sana, kasi central ang temple, edi syempre, madi-divide din yun. Nagkaroon ng temple sa south, which is Jerusalem, nagkaroon din ng temple sa north. At ang ginamit nilang mga temple sa north, yun yung mga dating historical sites, na talaga namang mga holy sites. Mga talaga namang nire-refer nila na mahalagang pook, na kung saan may mahalagang nangyari kila Jacob. No? At doon humuhugot, doon nanggagaling yung sinasabi ni Samaritan woman. Na sabi niya, John 14 or John 4 verse 19 to 20, Sir, the woman said, the Samaritan woman said, I can see that you are a prophet, sabi niya kay Jesus. Our ancestors worship on this mountain. But you Jews claim that the place where you must worship is in Jerusalem. Kasi nga, dalawa siya. Dahil na-divide yung kingdom. Later on, alam natin na tuluyang sinakop yung Old Testament ancient Israel ng iba't ibang imperyo, kagaya ng Assyria and ng Babylonia. At dahil sa pananakop na yon, tuluyan ng nagiba yung kanilang bayan, yung kanilang kingdom. Mas lumala, syempre, yung division. Kasi nung nagbalik sila sa sinakop na bayan, dahil pinalaya sila doon, pagbalik nila, kanya-kanyang claim na doon sa natitirang maliit na teritoryo. Hindi na siya kasing laki ng teritoryo dati, lumiit na dahil sakop na nga. Yung mga nagbalik from exile, kanya-kanyang claim, syempre. And this history of division in ancient Israel deeply affected the Southerners and the Northerners. Nagkaroon ng hatred, nagkaroon ng discrimination on both sides. Pag merong hatred and discrimination, confused ang spirituality. At ang nakakalungkot dito, dahil sa mga ganyang mga issue, naapektuhan ang mga simpleng mamamayan, kagaya ni Samaritan woman. Na kung tutusin, wala naman siyang kinalaman na doon, di ba? And yet, mana-mana niya, baon-baon niya yung mga issue na yan, na muntik na sanang makagulo sa kanyang encounter with Jesus. O ngayon, mga kasama, my friends, brothers and sisters, ang malaking tanong, ano ngayon sa atin ngayon yung pinag-aaralan natin? Bakit naman tayo suddenly nag-historical analysis? Nag-history 101 tayo bigla? Because, my friends, marami tayong lesson na matututunan sa kasaysayan. There are lessons to learn. First, be critical. Be critical to the divisions motivated by religion. Dapat maging mapanuri tayo sa mga ganyan. Pagka tayo ay ipinaglalayo ang kalooban natin sa isa't isa dahil sa relihiyon, teka, pag-isipan nyo yan. Bakit? Religion is often mixed with politics. Ayun na nga, tinukoy na nga natin yung isang discussion kanina. Ang religion laging merong nakamix na politics dyan. And when we talk about politics, it is used to push the interest of people who wants to dominate. So merong people or group of people na lagi kasing gustong manguna, gustong mag-push ng interest pagdating sa politics, at isipin nyo pag nag-mix yan with religion. Nagiging tau-tauhan ang mga mamamayan sa interest ng iilang tao. Kaya kailangan mapanuri tayo sa mga ganyan. Pag pinaglalayo tayo, pag pinaglalayo ng
ang ating kalooban ng relihiyon, mag-isip-isip. Religion can lead to discrimination, to antipathy, and this is not the Jesus way. And speaking of which, be wary of unconscious hate. Be wary of unconscious hate. Be wary of antipathy. Alam niyo yung antipathy? When you say antipathy, yung galit ka lang, hindi mo alam kung bakit. Sa Tagalog pa yung parang yung mabigat ang loob ko sa taong 'yan, 'di ba? Yung kumukulo ang dugo ko pag nakikita ko siya. Bakit? Ewan ko. At merong ganun. Be wary of that. Be wary of discrimination. Na narinig nyo lang ganito o ganyan, galit na kayo kagad. Be wary of hate. Maging conscious when hate is passed on. Maaring yung mga older generation, yung mga first generation, including myself, tayo naabutan pa natin yung mga pinapamanang galit. Diba? Huwag mong kakausapin yan, tiyuhin mo na yan. Noong araw ay hindi tayo pinansin yan. Diba? Pinapamana yung galit na yung apo, wala namang kinalaman doon sa mga issue na yon, pero lumalayo tuloy ang loob niya. Hanggang ngayon, mababalitaan nyo, hindi pa rin daw nag-uusap yung angkan ni Bonifacio at saka ni Aguinaldo. So, malay naman ng mga apo sa nangyari noong 1898. Diba? Siyempre, may kanya-kanyang istorya yon. Pero, let's do our best. Huwag na nating ipamana yung mga galit. Diba? Ang dami-daming pwedeng ipamana. Bakit naman galit ang ipapamana? Be wary of antipathy. Yung walang dahilang galit. Be wary of discrimination. And speaking of which, yung mga itinuturong galit, yung mga itinuturong galit also include sumbong at saka chismis. Needless to say, maging wary, be critical of sumbong at saka mga chismis. Kasi yan, nagtuturo maggalit. Pag nagsusumbong, ibig sabihin, magalit ka kasama ko against that person. Kaya nga sumbong. At ganun din yung chismis, lalong walang basihan. Sabi nga ng Proverbs 26 verse 20, mula sa Pinoy version, na sana ay nakakuha na ang lahat. Kapag walang gatong na kahoy, namamatay ang apoy. Kung walang chismis, wala ding gulo. Diba? Tama naman. Kasi nga, nakakagatong siya ng galit, yung mga chismis na yan. Be wary of hate. Dapat walang puot. Walang pagkamuhi, wala yang lugar sa ating pamayanan na maka-Jesus. Right? At kung talagang may sama ng loob, forgive. Kung talagang may sama ng loob, kung mayroong hinanakit, magpatawad. Kung meron. Kasi kung wala, dapat wala nang pinag-uusapan. Bakit ka ba nagagalit? Ewan ko, wala tayong pag-uusapan, dapat alisin mo yan. Bakit ka nagagalit? Kasi sabi niya magalit ako . Wala dapat pinag-uusapan, tanggalin mo yan. Pero kung talagang halimbawa may hinanakit, halimbawa ay nagkasakitan, matutong magpatawad. Kolosas 3:13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil, higit sa lahat, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Kung talagang may sakitan, hinanakit o sama ng loob, magpatawaran. Another lesson that we can take from that historical analysis, before rejecting, before hating someone, remember, everyone has their own background story. Bago ka mamuhi, bago ka mapuot, before you discriminate or hate anyone, alalahanin mo lagi, may pinanggagalingan yan. May istorya yan na hindi mo alam kung saan siya nanggaling. At kailangan alalahanin yon. Do not jump into conclusions. Do not jump into stereotyping. Avoid stereotyping as a matter of fact. Avoid discrimination. Alalahanin, tao ang bawat isa. At ang bawat isa ay may pinanggagalingan, mayroong nararamdaman. Yun ang kailangan nating isipin lagi. God is not pleased with prejudices and biases. Ayaw ni Lord na nagiging mapanghusga tayo because of our own biases. 1 Samuel chapter 16 verse 7, God does not look at what people see.
Yun kasi ang problema eh. People judge according to what they see. But God doesn't look at what people see. People judge by what is on the outside, but the Lord looks at the heart. Sa puso tumitingin ng Diyos. At kung sumusunod tayo sa Diyos, i-consider din natin yon. Bawat tao may istorya yan na pinanggalingan. So kung meron tayong nakikita sa isang tao na parang tila, hindi ka aya-aya sa atin, parang naiinis tayo, nayayamot tayo, magpreno-preno ng konti. Teka lang, baka may pinanggagalingan siya. Teka, let's consider the background story na di natin alam. So, hinay-hinay. Very importantly, mga kapatid, mga kasama, choose to love and not hate. Yun ang mahalaga. Choose to love and not hate. And to love means, ang love naman kasi hindi naman yan lagi yung romantic love. Di ba? Pang elementary discussion naman yan pagka romantic love lang yung pag-uusapan natin. But, to love means to see a person. To see a person according to who they are. To acknowledge equality. Yun ang ibig sabihin ng to love. To acknowledge equality, to acknowledge oneness. Yun ang tunay na pag-ibig. Naiisa tayo. Pare-pareho naman tayong tao. Pagpapahalaga sa ating pagkatao. Yun ang pag-ibig. That's what it means to love. And we must choose to love and not hate. Kung mayroong bad impressions, kung mayroong mga nasagap na warning sa isang tao, kung may kutob kayo, at the very least, investigate man lang kung totoo. I-verify man lang kung tama. Ang point, mga kasama, do not instantly hate. Mahirap yon, yung instant hate. Do not instantly hate for the sake of hating. Galit ako sa kanya. Bakit? Basta. Mahirap yon. Don't hate for the sake of hating. The only thing to hate is hatred itself. Let me say that again. The only thing to hate is hatred itself. Proverbs chapter 8 verse 13, to respect the Lord means to hate evil. Kung talagang ginagalang natin ang Diyos, dapat walang lugar ang pagkamuhi sa puso. Psalm 97 verse 10, let those who love the Lord hate what is bad. Hate what is bad. Kung mali yun, mali yun. Ang dapat lang talagang kamuhian ng bawat isa ay yung pagkamuhi mismo ng ating mga puso. Yun ang dapat alisin. Yun ang dapat tanggalin. Kaya, sabi nga natin kanina, kailangan pinag-iisipan natin to. The ultimate solution to the Samaritan issue, to the Samaritana issue, is Jesusness. Jesus is the solution to the Samaritan issue of discrimination, of hate. Hindi lang sa issue ni Samaritan, sa issue nating lahat, hanggang sa pangkasalukuyan. Jesusness is the solution. John chapter 4 verse 21 and continuing to verses 23 to 24, Jesus said to the Samaritan woman, believe me, woman, the time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. Dumarating na ang panahon, sabi ng Panginoong Jesus, hindi na yan ang issue kung saan. The time is coming and is already here. Tayo, past tense na ang pagbasa natin. Narito na sa atin ang panahon ngayon. When, by the power of God's Spirit, people will worship the Father as He really is. Sa tunay na paraan, tayo mag-worship sa Panginoon. We will offering Him the true worship that He wants. Verse 24, God is Spirit, and only by the power of His Spirit can people worship Him as He really is. Sa pamamagitan ng Espiritu. Sa tunay na Espiritu ng Diyos, at yon ang Espiritu ng pag-ibig. Again, di lang romantic love yun, ha? Pag-ibig na pakikipagkapwa-tao. Pag-ibig, ibig sabihin, respecting humanity, equality, oneness, love for one another. At pag nangyari yon, as Jesus was describing,
Magaganap talaga yung sinasabi ng Bible that there is no more discrimination between Jew or Gentile. Right? There is no more Jew or Gentile. There is no more slave or free. There is no more man and woman. Wala nang ganong mga distinction. If you belong to Christ, you belong to God. If you belong to Christ, you are Abraham's seed. Sabi pa nga ng Galatians. Magaganap yun. At sa atin ngayon, naganap na. Dapat maganap sa atin yun ngayon. Ngayon mismo. Walang saysay yung ating pag-assemble dito, linggo-linggo, kung walang ganong kaliwanagan. Love should prevail in our lives, in this assembly. Baliwala ang pag-assemble, pagkikita-kita linggo-linggo para magkantahan, magpalakpakan, tas wala rin yung espiritu ng pag-ibig. Kailangan panindigan natin mga kasama na tayo nga ay tunay na pamayanan na maka-Jesus. At hindi lang dito yon. Umaabot yon paglabas natin dito sa ating samahan dito, pagdating nyo sa bahay, sa inyong mga tahanan, pagdating nyo sa inyong mga opisina, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga barangay at pamayanan, dapat hanggang doon umaabot yung liwanag ng pagkamaka-Jesus. Let Jesusness guide our lives. Doon tayo magkakaroon ng kaharian ng Diyos. John chapter 4 verse 25. Nagbago bigla yung tono ni Samaritan woman. Balik sa kwento. The Samaritan woman said to Jesus, I know the Messiah will come. And when He comes, He will tell us everything. Jesus answered, Samaritan woman, I am He. I am the person you are talking about. I am the one, and I am talking to you right now. Sabi ni Jesus, eto na ako, dumating na. Ang laki-laking advantage para sa atin ngayon, sa panahon ngayon, kasi nga past tense na yung pagbasa natin eh. Dumating na, mga kasama. Yayakapin na lang natin. The woman was now able to connect with Jesus and to Jesusness. Naglinaw na yung kanyang mga pinag-iisipan. Kaya po pala hindi nyo pinapatulan yung mga issue ko kanina pa. Ang ipinakita nyo sa akin ay kababaang loob. Ang pinakita nyo sa akin ay kindness. Kahit kanina pa ako nagsusuplada sa inyo, kinakaibigan nyo pa rin ako. Kahit po pala ang dami-dami kong issue, fine-friend nyo pa rin ako. Yun pala ang totoong connection between Jesus and Jesusness. Ganun pala dapat. The Holy Spirit of love will erase the history of hurt and discrimination. The Holy Spirit of love will usher forgiveness and a new life. Open understanding for us and forgive one another. The Holy Spirit will open the doors para wala nang hate, love na lang. Kaya mahalaga na makita natin yan. Mahalagang mapag-aralan at unawain ang kasaysayan to understand the roots of hate and discrimination and to help us reflect of our own prejudices, of our own biases against people. Pag mas naging conscious tayo na, oo nga, meron din palang mga darkness na ganyan sa puso natin, mas makakapasok ngayon ang liwanag ng ating Panginoon because we will be able to surrender to God our own darkness. Again, brothers and sisters, the only thing to hate is hatred itself. Kung meron dapat kamuhian, yun ay ang pagkamuhi, ang kadiliman ng ating puso. At hayaang ang liwanag ng pagkamaka-Jesus, let the light of Jesusness come in. And let it shine brightly. Dapat yun nagniningning sa ating lahat, sa bawat isa. Nang sa gayon, yung ating pamayanan, tayo na nagsasama-sama. We will move further and further, deeper and deeper into Jesusness, from glory to glory. All of this in Jesus' name.